Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang usapin dito sa abroad. Yung sinasabi nilang long distance relationship. Talaga pong napakahirap po nun. Lalong-lalo na katulad natin na OFW na mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Unang-una, ang ating asawa. Ang hirap po sa mga baguhan na mag-abroad, lalong-lalo na sa mga bagong may asawa na mapahiwalay sila sa kanilang mga asawa. Napakahirap po, di ba? Yung long distance relationship na sinasabi nila. Kaya guys, ang masasabi ko lang sa inyo, sa mga mag-abroad dyan, kailangan maging matiisin tayo, matyaga, masipag, para yung mga pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay ay maibigay natin. Lalong-lalo na ang ating mga anak, ang pagtulong natin sa ating mga magulang, sa ating asawa, ang mga pangangailangan nila. Ang unang talagang kalaban natin dito, yung homesick na sinasabi nila guys. Alam nyo, dalawang klase yung sinasabi ko na homesick. Yung homesick na mamimiss mo yung asawa mo, syempre. Yung paglalambingan ninyo, yung kasama mo siya araw-araw, at mapalayo ka sa kanila. Yung sinasabi nilang long distance relationship. Talaga pong napakahirap. Kailangan dito guys, kapag nag-abroad ka dito sa abroad, yung itutuon mo yung sarili mo, ipopokus mo sa trabaho mo at sa iyong pangarap. Kasi hindi ka rin magtatagal dito kung lagi mong iisipin yung kasama mo, yung asawa mo, na yung mga ginagawa ninyo. Siyempre, yun ang napakahirap. Yun ang sinasabi nilang long distance relationship. Kailangan mayroon tayong oras sa ating mahal sa buhay, lalo-lalo na dito sa abroad. Kailangan yung komunikasyon. Tumawag tayo po araw-araw para alamin ang mga kalagayan ng ating mahal sa buhay, kung okay ba sila. Hindi yung tatawag lang po tayo kapag meron po tayong kailangan. Kailangan tatawag tayo, kumustahin sila, okay lang ba sila, yung mga kalagayan nila. Masaya na po kami bilang isang OFW. At pangalawa na lang, yung kapag may kailangan tayo, ipit tayo, hilingin natin yung mga kailangan natin, yung panggastos natin. Ayun po yung kailangan gawin natin. Yung communication ay isa sa pinaka-importante sa amin bilang isang OFW. At ang isa pang sinasabi ko sa inyo ay yung homesick na isa, yung bisyo na sinasabi ko. Dahil po kapag nag-abroad po kayo ay hindi nyo magagawa yung mga gusto ninyo. Halimbawa, kayo'y sabongero, ayan yung mga bisyo yan. Lasinggero, ayan, sugarero. Diba? Yan yung mga bisyo na mamimiss natin. Yun ang isa sa mga homesick na sinasabi natin dito. Meron dito sa lugar na sa parte sa Middle East na okay lang yung mga bisyo na yun. May mga parte na hindi stricto, may mga nakakapagsabong dyan, may mga nakakainom. Kailangan ingat din at patago yung mga nagsusugal. Nga lang, ang mga bisyo na yan ay talagang nakakasira sa ating buhay. Hindi po tayo nakakaipon. Dahil po, yung bisyo na yan talagang igugugol tayo, sisirain ang ating mga kinikita, lalo na kapag natalo tayo, di ba? Imbes na ipadala natin sa ating pamilya, ay mapupunta doon. Kaya dito, kailangan matatag ka. At isa pa rin na sinasabi ko sa inyo,
yung tukso. Maraming mga natutokso dito na nakikita natin na papalabas sa tulpo. Ayan, lalo na sa mga kababaihan na pumapatol sa ibang lahi. Hindi ko alam kung bakit. Dahil unang-una, yung pangungulila. Napakahirap po na mapalayo sa ating mahal sa buhay. Ang pinaka-importante ay ang komunikasyon. Lagi natin po silang tatawagan. Alamin ang mga kalagayan nila. Kaya yung iba dito, napupunta ang kanilang atensyon, yung pagmamahal na hinahanap na nila, at yung may pumapasok na ibang tao na magmamahal sa iyo at napapalapit ang loob mo, kaya natutokso sila, guys. Ganun ang sitwasyon dito. Kailangan maging matatag tayo, maging matapang, mataktika, matalino. Yun po ang kailangan dito, guys. At isa pa, kapag nandito ka sa abroad, kailangan maging wise ka sa mga kinikita mo. Dahil yung mga kinikita mo dito ay hindi po basta-basta, pinaghihirapan mo po yan. Kapag kumikita ka na naayon sa sahod mo, huwag kang masyadong maluho. Lalo-lalo na ngayon sa mga uso ng mga gadgets, ang mga cellphone ang mamahal. Huwag tayong makiuso. Kung ano po yung hawak natin na cellphone, pare-parehas lang po yan. Ang kaibahan lang yung modelo. Parehas-parehas yan, nakakatawag, may net, may mga aparatos na na-download natin. Kung malaki ang sahod natin, okay lang po once, twice na magluho tayo, lalo-lalo na sa pagkain. Ingat-ingat din po tayo, lalong-lalo na sa paggastos. Kapag gumastos ka ng malaki at maluho ka, talagang wala kang maiipon dito sa abroad. At unang-una pa, kapag kumikita ka ng buo, huwag nyo rin pong ipapadala. Magtira kayo, i-save ninyo sa inyong bangko. Kung buo yan, yung kalahati ipadala ninyo sa pamilya ninyo, yung kalahati nasa sa 1/4 i-save ninyo, at yung 1/4 pa yung pagkain ninyo, para meron po kayong natitira. Yung iba wala na natitira sa kanilang mga sahod, at kapag uuwi sila, tabla-tabla lang. Pupunta sila dito, wala, at uuwi silang wala. Kaya ako, sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung buhay-buhay ko po dito. Yung mga nararanasan ko dahil sa 10 taon ko na, at hindi lang 10 taon. Since 1998 yan, nag-abroad na po ako. At yung mga naipundar ko na rin po, kagaya ng pag-invest, yan pinakaunang sa ating mga naiipon. Meron tayong nakikita sa ating mga pinagpaguran. Bumili tayo, mag-invest tayo. Gaya ako, nakapag-invest na ako ng simpleng lupa at nakapagpagawa na rin ako ng bahay. At hindi ko rin sinasabi na angat ako, na ang buhay ko ay talagang nasa status na. Hindi po. Kaya po nandito pa po ako, kasi kailangan ko pa po mag-iipon pa in the future para sa kinabukasan namin mag-asawa, para darating ang araw na kapag natapos ang kontrata ko ay meron akong makikita sa mga pinagpaguran ko. Hindi po habang panahon nandito po tayo. Matatapos po ang kontrata natin, ang ating trabaho, paghandaan po natin, lalo-lalo na hindi natin alam na meron nangyayari na sakuna, nagkasakit ka, na-terminate ka, paano ka na, di ba? So guys, ganun po ang gawin natin. Kailangan maging wise tayo, at dyan naman sa Pilipinas na pinapadala ng mga kita ng mga mahal natin sa buhay dito, mag-ipon po tayo, huwag tayo maging maluho. I-save din po natin ang mga pinapadala nila para pagdating ng panahon na matapos ang kontrata ng mga mahal nyo sa buhay dito ay meron kayong pag-uumpisan at meron kayong naipon. At sa mga anak dyan, huwag po tayo maging maluho, lalo na ang mga magulang natin dito. Hindi po basta-basta yung mga kinikita nila ay talagang dugot pawis, pinagpaguran po nila yan.
Kaya maawa po kayo sa inyong mga magulang kung kayo pinag-aaral, mag-aaral kayo mabuti. In the future ay makakamit nyo rin yung pangarap ninyo at ang inyong ina o ang inyong ama, ang inyong mga kapatid o kamag-anak na nandito na pinapadalahan kayo, maging ano po kayo sa kanila, concern po kayo sa kanila dahil po napakahirap po talaga as an OFW. Sa mga nakakapanood dyan, sa mga relate dyan, alam nyo po kung ano ang buhay dito sa abroad. Hindi ko naman po linalahat yung mga nag-abroad ay minsan dito may siniswerte, may minamalas. At ang mga kinikita po namin dito hindi po pare-parehas. Sa mga engineers, teachers, nurses, tsaka sa mga offices na nagtatrabaho, ayan po, malalaki po yung mga sahod nila pero nagkukulang pa. What more na tayo na maliit ang sahod na pinagkakasya natin. Kaya po, yun lang po ang maipapayo ko. Kaya kung ano po yung buhay na tinatamasa ninyo, na kuha ninyo ay deserve nyo po yan, pinagpaguran ninyo. At kung ano yung mga nangyari sa buhay ninyo na hindi nyo inayos, naging bulagsak kayo sa pera, yan ay ginawa nyo yan, deserve nyo yan. So sa mga tao na umasenso at alam ang hinawak ang kanilang mga pinagpaguran, deserve po din nila yan dahil napakasipag nila at napaka sinop sa kanilang mga kinita na kanilang mga pinagpaguran, umasenso sila. At yung mga naghirap dyan na nag-abroad dahil sa bulagsak sila, hindi sila marunong humawak ng pera, umalis sila sa bansa, bumalik sila dito sa kanilang pumunta sila dito sa bansa na ito, bumalik sila sa Pilipinas at wala silang naipon. So guys, yun lang po ang masasabi ko, yung mga idea o tips o buhay-buhay dito na nangyayari dito sa abroad. Kaya kayo dyan, lalong-lalo na nakatulad ko na OFW, kailangan tingkupin din po natin ang ating mga kinikita. Yung iba dyan nagigipit, nanghihiram sa mga kaibigan, sa mga kakilala, hindi po araw-araw ay nalalapitan po natin yan. Once, twice, 3 beses, okay lang po. Pero sa susunod na hiram natin, siyempre nakakahiya na rin po. Kaya ang sinasabi ko lang po sa inyo, kapag may kita kayo, i-save nyo rin po. In case of emergency, ay meron kayong madudukot o makukuha sa mga pangangailangan ninyo. Kaya kayo na nasa abroad, maging wise kayo sa paghawak ng inyong pera para sa inyong future o pagtapos na yung kontrata ninyo ay meron kayong mga ipon at ang pangarap ninyo ay matupad at maibigay ang mga pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay. Ayan po guys, ang kaibahan ng buhay dito, buhay sa Pilipinas, buhay dito sa mga iba-ibang bansa. Ganyan po ang mga nangyayari dito sa atin. Kaya maging wise po tayo, lalo-lalo na sa paghawak ng pera para umasenso at matupad ang ating mga pangarap at mitihin sa buhay. Ayan po, yan po ang in-upload ko ngayon. Sana meron kayong natutunan at nalaman dito sa mga sinasabi ko. At sana suportahan niyo po ako sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Salamat po at maraming pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. 500 na po ako. Sana po makakuha ako ng 1,000 subscriber sa inyo at kinakailangan para ma-monetize po ako. Sana po magustuhan nyo po at mag-enjoy kayo sa mga ina-upload ko na video. God bless po at sana lahat po tayo, lalo-lalo na sa mga new vloggers na katulad ko na maliit pa, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Pagpatuloy
ipagpatuloy lang po natin ang ating mga ginagawa. Magtiyaga lang po tayo, magtiis, pasasaan din naman, makukuha din ng ating mga pinapangarap. Lalo na itong vloggers ko na ito. Dati hindi ko gusto at hindi ko rin pinlano. Nagkataon lamang na yung mga ina-upload ko na meron nagsabi sa akin na bakit hindi ko daw i-upload sa YouTube yung mga videos na pinapalabas ko sa Facebook. Why not, di ba? So at yung mga nakakakita at nakakapanood at maengganyo rin at makita itong lugar dito sa abroad, yung mga buhay-buhay natin, yung mga nakikita nila, para ma-inspire din sila at maging inspirasyon sa mga nagba-vloggers dyan, makita yung buhay-buhay dito sa abroad. Okay guys, maraming salamat. Happy weekend po uli sa inyong lahat. God bless po. Pobreng Kapampangan.